ni Senator Risa Hontiveros na panahon ng baguhin ang matagal ng sistemang nagpapalakas sa political dynasty sa bansa. Sa isinagawang konsultasyon, binigyang diin niya ang mga reforma laban sa dynasty ay hakbang tungo sa mas bukas at makatarungang politika. Ayon kay Hontiveros, ang panukala ay naglalayong wakasan ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilang pamilya at bigyang daan ang mas malawak na partisipasyon ng mamamayan. Bilang pagsugpo naman sa mga isyong kaugnay ng pangkaisipang kalusugan, binigyang diin ni Senator Camille Villar ang kahalagahan ng pagpapalakas ng mental health services sa bawat lungsod at munisipalidad. Anya, hindi na dapat baliwalain ang dumaraming kaso ng anxiety at depresyon lalo na sa kabataan at manggagawa. Sa ilalim ng kanyang panukala, layunin niyang mailapit ang serbisyong pangkaisipan sa komunidad upang mas maagang matugunan ang mga suliranin at mabawasan ang stigma. Sa ibang balita, nagsimula ang panahon ng Kwaresma sa pagdaraos ng Ash Wednesday, kasabay ng panawagan para sa taimtim na panalangin at pagpapaigting ng seguridad sa iba't ibang panig ng bansa. Narito ang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Minarkahan ng House of Representatives ang pagsisimula ng Lenten season sa pamamagitan ng isang Eucharistic celebration para sa mga mambabatas at kawani. Sa naturang pagunita, hinimok nito ang mga lingkod bayan na ituring ang kanilang tungkulin hindi lamang bilang hanap buhay, kundi bilang bukasyon para sa paglilingkod sa kapwa. Tinanggap ng mga dumalo ang paglalagay ng abo sa noo bilang simbolo ng pagsisisi, pag-aayuno at pagtalima sa mga tradisyon ng Kwaresma. Samantala, inihayag naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na nananatiling nakaalerto ang kapulisan habang ginugunita ang Lenten season at naghahanda sa malaking pagtitipon. Sa kamakailang ulat, mahigit 350 pulis ang idineploy sa Metro Manila at pinaigting din ang pagbabantay sa iba't ibang rehiyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Dito hinikayat ng PNP ang mga nananampalataya at biyahero na manatiling mapagmatyag at makipagtulungan sa mga otoridad para sa isang payapa at ligtas na panahon ng pagninilay-nilay. Sa pandaigdigang aspeto sa bahagi ng Roma, sa pagdiriwang din ng Ash Wednesday, nananawagan si Pope Leo na magnilay sa gitna ng mga digmaan at krisis sa kapaligiran, na aniya tila'y naglalagay sa mundo sa apoy o maaaring maihilantulad sa udyok ng pagkakasala. Ang Kwaresma ay 40 araw na paghahanda bago ang Semana Santa, na panahon ng panalangin, pag-aayuno at pagninilay para sa mga Kristiyano sa buong mundo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Cagayan de Oro ang tinatayang 188 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa serye ng intelligence-driven operation sa Northern Mindanao. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nakumpiska ang libo-libong master cases ng sigarilyo sa iba't ibang lugar kabilang ang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Bukidnon at Camiguin. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng Port of Cagayan de Oro District bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra smuggling. Binigyan diin ng BOC na patuloy nilang hahabulin ang mga sangkot sa iligal na kalakalan upang maprotektahan ang kita ng pamahalaan at kalusugan ng publiko. World News alas 8.
Tomorrow, President Trump will host a Board of Peace meeting at the Donald J. Trump Institute of Peace, where he will announce that member states have pledged more than $5 billion towards the Gaza humanitarian and reconstruction efforts, and have also committed thousands of personnel to the International Stabilization Force and local police to maintain security and peace for Gazans. And the president will be opening the meeting tomorrow with remarks and will sort of formally be chairing the meeting at the beginning before he departs for Georgia tomorrow. There will be the Board of Peace, which the president is of course the chairman of, but all of the member parties I believe will have votes on the funding, and then of course there is that technocratic layer underneath the official Board of Peace with the member countries that will be making decisions as well. So if you just go back and look at the first event that we had where we sort of unveiled the structure of the Board of Peace, that structure remains in place, and they'll be overseeing the funds that will be announced tomorrow for their reconstruction and humanitarian efforts. World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 1,991 teachers and school heads promoted sa ECP program. Pag-aayuno ng mga Muslim sa Ramadan, inumpisahan na. Taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon, pinag-aaralan. Lumang sistema ng dynasty nais tibagin ng Senado. Simula ng Kwaresma, ginunita sa Kongreso, kapulisan handa na. Higit 118 million pesos na kontrabando timbog sa CBO. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan po ang pinakamaiinit na balita ngayong araw na ito. Manatiling nakatutok para sa mga ulat at updates sa aming YouTube page at Golden Nation Network at Facebook Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang News Force.